Hindi lahat ng umiibig sa AFAM ay habol ang yaman. Kagaya ni Madonna na nang dahil sa isang dayuhang Italyano ay iniwan ang nobyo. Walang pakialam kung masasaktan ba nito ang dating nobyo na bigla na lang hiniwalayan ng walang dahilan. Nagulat na lang ito sa biglaan niyang desisyon. Anong kasalanan ko sa iyo, Madonna? Bakit naman bigla ka na lang nanlamig sa akin? Dahil ba hindi kita mapagbigyan sa mga gusto mo noon? Mahal kita. Kaya ako nare-respeto ang pagiging babae mo. Hindi ako naduduwag sa responsibilidad kung sakali. Ayaw ko lang na samantalahin ang kahinaan mo. Mataas ang tingin ko sa iyo at sa pamilya mo. Madonna, huwag mong gawin sa akin ito. Gusto ko lang naman na makatapos ka ng iyong pag-aaral. Para naman sa huli, ay wala kang pagsisisihan. Ang dami mong sinabi. Sabi ko tapos na tayo. Ayoko na. Intindihin mo na lang yon. Parang hindi ka naman lalaki niyan. Diyan ka na. Anya rito sabay talikod. Hindi man lang siya nakaramdam ng awa dito. Pagsisisihan mo ang ginawa mong ito, Madonna. Kung anong ginawa mo sa akin ngayon, doble ang ipaparana sa iyo ng kung sino mang lalaki na natipuhan mo ngayon. Tandaan mo yan. Sigaw sa kanya ng binata. Tila siya'y manhid na walang pakialam sa lahat ng kanyang narinig. Hindi rin niya alam kung bakit bigla na lang nawala ang kanyang pagmamahal sa kanyang nobyo. Simula iyon nang mapadalas ang banding nila ng kanyang kaibigang si Roxanne at ang kaibigan ng pinsan nitong si Francis. Ang gaan ng loob niya sa binatang Italyano, kahit pa mas matanda ito ng halos 10 taon sa kanya. 20 anyos lang siya noon at magtatapos na sa kursong IT. Dahil din kay Francis, ay natuto siyang manigarilyo at uminom ng alak. At nang makapagtapos siya ng kanyang kurso, ay tuluyan na siyang sumama kay Francis. Kung saan mang sulok ng Pilipinas ito gustong mamasyal o magtour. Uuwi lang siya ng kanilang bahay kapag expired na ang tourist visa ng binata. Uuwi naman ito para asakasuhin ang mga papeles nito. Bahala kasi nito na sa Pilipinas na makahanap ng magiging asawa. At dito na rin manirahan habang buhay. Kaya umaasa si Madonna na ang babaeng hinahanap nito ay siya na. Makalipas ang ilang taon na parot parito ito, ay sa wakas at nai-grant nito ang nais na maging isang Filipino citizen. Iyon nga lang at magkasama silang palagi at ginagawa ang gawain ng mangnobya o mag-asawa. Subalit, hindi man lang siya sigurado kung ano ba talaga ang papel niya sa buhay nito. Hanggang umabot na sa isang punto na nahuli niya itong may kalandi ang isang babae na ibang lahi din, isang Nigerian. Pinagbasahan ito ng mga seksi at hubad na larawan. Ang galing mong magkunwari. Akala ko naman mabait ka. Manyakol ka pala. Galit na wika niya rito. Why? Lalaki ako. Kasalanan ko ba kung nakipaglandian ang babaeng ito sa akin? Isilang nitong sagot. Ano ba ako para sa'yo, Francis? Tapatin mo ako. Mag-aapat na taon na tayong ganito. Hindi ko man lang alam kung ano ang papel ko sa'yo. Himik, Madonna. Wala akong pangako sa'yo na kung ano. Nakisama ako sa'yo dahil I know you like me. I gave you all, even my body. But now, what's the problem? Halos magbantig ang kanya mga tainga sa galit. Hindi niya nasahan na gano'n ang magiging sagot nito. Walang hiya ka. Pagkatapos kong isakripisyo ang lahat, pati pagkababae ko sa iyo, Francis. Gigil na wika niya. Tinawanan lang siya nito. Pagkatapos ay tila wala itong pakialam sa kanya.
Ang tagpong iyon ang nagpapaalala sa kanya sa huling sinabi ng kanyang dating nobyo. Ngayon ay naniniwala na siya sa karma. Kung paano niya sinaktan ito noon, mas doble ang sakit na naranasan niya ngayon. Wala siyang ibang masisisi kundi ang mismong sarili. Sa mga oras na iyon ay napagtanto niya na totoo talaga ang karma. Ang una niyang nobyo na halos pagsilbihan siya mula ulo hanggang paa ay sa isang iglap. Iniwan niya lang na walang dahilan. Kaya tama ba ang sinabi nito? Kung ano man ang sakit na dulot niya rito, ay mas doble ang sakit na aanihin niya. Umalis siya at pumunta ng bar. Naglasing hanggang sa umuwi nang wala sa sarili. Hindi niya namalayan na naliligaw na siya. Nasa isang masukal na gubat ang kanyang tungo. Ngunit ilang saglit lang ay biglang nag-iba ang lahat. Dahil pagkarating niya sa unahan, ay bigla na lamang nagliwanag na tila isang lungsod. Palingalinga siya habang puno ng pagtataka. Ang laki ng lungsod. Subalit parang walang nakatirang tao. Ang linis din lahat ng kalsada at mga batis na kanyang madaanan. Hanggang sa matanaw niya ang isang lalaki na nakaupo sa harap ng isang malaking bahay. Walang gate ang bahay na iyon, kaya diretso siyang nakalapit dito. "Hi po," tawag niya dito. "Anong ginagawa mo dito, tao?" "Grabe naman kung makatao ito. Magtatanong lang naman sana ako eh. Wari ko ay naliligaw ako sa isang hindi pamilyar na lugar." "Tama ka. Naliligaw ka nga." "Sabi na eh. Ako nga pala si Madonna. Pwede mo ba akong tulungan na makauwi?" Nilingon siya nito at matamang tinitigan. Napakawalang emosyon ng titig nito. At kahit lasing siya ay malinaw pa rin niyang nasisilayan ang gwapo nitong mukha. "Dayuhan na naman. Tiyak manloloko na naman ito." Aniya. "Anong sabi mo? Ikaw ang dayuhan dahil lapastanganan ka sa aming teritoryo." "Makasabi tong lapastanganan to," reklamo niya. Nailing itong tumayo para lapitan siyang pupungay-pungay ang mga mata. "Lapastanganan na, lasing pa. Sino ba kasing nagbukas ng lagusan na hindi isinara? Nakapasok tuloy dito ang isang lasanggera." Reklamo nito. Magsasalita pa sana siya nang bigla siya nitong buhatin. Tumili siya sa gulat kaya muli na naman siyang pinagalitan nito. "Tumahimik ka. Ang ingay mo. Mamaya may makarinig sa'yo. Pagkagalitan ka pa at parusahan." Itinikom na lamang niya ang kanyang bibig. Titig na titig siya sa maamong mukha nito. Kaya muli na naman itong nagalit. "Ba't mo pa ako tinulungan? Magsusuplado ka rin naman pala. Kanina pa ako nagpakilala sa'yo. Ikaw kahit alias, wala kang ipinakilala sa akin." Tumahimik ito at napabuga ng hangin. Tila ba may lungkot sa mga mata nito. Ilang sandali pa ay nagsalita ang binata. "Ako si Alwin. Sa totoo lang, ayoko na sanang makakita ng kagaya mong mortal. Mga manggagamit kayo, manloloko. Nakakagalit." "Oh, bakit? Kayong mga lalaki ba hindi? Ako nga gamit na gamit. Iniwanan ng hayop na katulad mong lalaki. Hoy, para sabihin ko sa'yo, hindi ako naglasing kung hindi ako nasaktan ng lalaking manloloko." Aniya. Tila lumalabas na rin ang kanyang pagiging lasing. Nailing din ang binata, ngunit sobrang seryoso pa rin. "Ikaw, ang bigat ng pasan mong problema. Kung may ganito ako karangyang bahay, wala na. Ano pa ba ang problema kapag isa kang mayaman? Babae o lalaki sa buhay? Sus, lilipas lang yan." Aniya. Hilong-hilo na siya kaya ipinikit niya ang kanyang mga mata. "Matulog ka na dyan.
Hindi lang ako sigurado kung magkikita pa ba tayo sa ibang mga araw. Wika nito. Hindi na niya pinansin pa ito. Dahil unti-unti nang nilalamo ng antok ang kanyang katinuan. Kinabukasan na siya nagising nang maramdaman ang mahinang yugyug ng kanyang balikat. Unti-unti niyang minulat ang kanyang mga mata at bumungad sa kanyang isang matandang nakasombrero ng native. Suot nito ang lumang pantalon at jacket na may mga buta sa tiyan. Mabuti at gising ka na, Ineng. Kanina pa kita ginigising. Saan ka ba galing? Bakit napunta ka sa aking sakahan? Tanong ng matanda. Napakunot ang kanyang noo sa tanong ng matanda. Paano siyang nakarating ng gubat, gayong galing siya ng syudad? Sumakay siya ng bus at bumaba sa kung saan para maghanap sana ng apartment o motel na pwedeng matulugan ng isang gabi lang. Ngunit isang binata ang kanyang nakilala. Tama, si Alwin. Malinaw niya itong naalala. Ineng, kanina ka pa tulala. Paano ka nakarating dito? Tanong ko. Tay, magandang umaga po. Kagabi naman kasama ko ang isang gwapong binata. Nag-uusap kami hanggang makatulog ako sa kanyang magarang kwarto. Pero bakit? Bigla na lang nandito na ako. Napatawa na lamang ang matanda sa kanyang kwento. Kahit magulo ay inisip na lang nito na baka lasing pa rin siya. Ay nako, ang mga kabataan talaga ngayon. Wika pa nito. Saan ka nga pala umuwi? Tanong pa ng matanda. Wala na akong uuwian, tay. Ayaw na sa akin ang lalaking pinili kong samahan. Ang lalaking pinagpalit ko sa aking pamilya at lalaking nagbigay sa akin ng malaking halaga noon. Tingin ko nga kinakarma na ako ngayon. Anya. Nahabag ang kalooban ng matanda. Naawa sa kanya kaya nagdesisyon itong dalhin siya sa bahay nito. Halika, sumama ka na lang sa akin sa bahay. Ako nga pala si Tatay Liloy. Madalas Tatay Liloy ang tawag ng mga kabataan na taga rito sa amin. Wala kaming anak na mag-asawa, kaya tinawag nila akong tatay. Talaga po, tay? Pwede akong sumama sa inyo? Maluha-luha niyang tanong. Sobrang saya niya nang marinig yan. Hindi na siya mapilitang umuwi pa ng Negros. May sasagip sa kanya sa lugar na yan. Pagdarating nila sa isang lumang bahay, ay napakunot ang noo ng matandang babae. Sino yan, Liloy? Tanong nito. Madonna po, nanay. Ako po si Madonna. Sabat niya. Susing, naabutan kong mahimbing na natutulog sa ilalim ng punong balete ito, kaya ginising ko na. Kwento ni Tatay Liloy. Pastilan. Baka naengkanto, Liloy. Ayan ka na naman sa mga engkanto mo, Susing. Nailing na sagot ni Tatay Liloy. Bakit ba ayaw mo akong paniwalaan? Maraming nagpapatunay na mahiwaga ang balete na nasa ating sakahan. Naalala mo ba si Ninya? Yung nabuntis ng engkantong si Alwin daw. Kwento ni Lola Susing. Alwin? Gulat na sabat niya. Oo, Madonna. Si Alwin daw isang engkanto. Kaya binigyan ng pangontra ni Peping Mandirigma. Simula noon na hindi na makalapit ang engkanto sa kanila. Pero himalaring naging biglang mayaman ang angka ni Ninya. Biruin mo ngayon. May magarang bahay at sasakyan na. At ang anak ng engkanto, nako, napakagwapong bata. Kwento pa rin ni Lola Susing. Natahimik siya. Ibig sabihin ay engkanto ang nakasalamuhan niya bago siya napunta sa mag-asawang matanda. Paano kung sa kanya naman na humaling ang engkanto? Nagsimula na siyang mag-alala para sa kanyang sarili. Sino po si Peping Mandirigma, Nay? Tanong niya.
Albularyo at manggagamot dito sa amin. Piping mandirigma ang tawag sa kanya. Kasi nakikipaglaban siya sa mga elemento gamit ang isipan niya. Kaya pala, tanging sagot niya. Sige na Liloy, malamang gutom ng batang ito. Uwika ni Lola Susing. Sabay ang mag-asawa na ipinahanda ang kanyang almusal. Si Lolo Liloy ang nagpakulo ng tubig para ipagtimpla siya ng kape. Mabisa daw yon para sa mga may hangover. Habang nakaupo sa bangkong gawa sa kawayan, ay malalim ang kanyang iniisip. Hindi niya namalayang napunta na siya sa ganong sitwasyon. Mula sa maayos na buhay niya sa syudad ng Negros, ngayon ay nasa isang tagong probinsya na siya, nasakop ng Palawan. Dahil sa pagsama-sama niya sa mga adventure ng AFAM, na akala niya ay magiging forever niya. Yun pala ay magdadala sa kanya sa isang buhay na walang direksyon. Wala na siyang mukhang ihaharap sa kanyang mga pamilya. Lalo na sa dati niyang nobyo, na noon ay sobrang pag-iingat ang ginawa para magtagal ang kanilang relasyon. Ngunit siya mismo ang sumira. Natigil ang kanyang pagmumuni-muni nang magsalita si Lola Susing. Mukhang hindi ka sanay sa ganitong lugar, Madonna. Gusto mo bang ihatid kita sa paradahan ng boss? Gusto mo na bang umuwi? Tanong ng matanda. Tapos na siyang kumain at dalawa na lang sila ang nasa bahay. Nakaalis na si Lolo Liloy para bumalik sa kanilang sakahan. Lola, makakaabala ba ako sa inyo kung makikitira ako dito sa bahay niyo? Tanong niya. Nako Ineng, ikatutuwa naming pareho ng Lolo Liloy mo kung mangyari iyan. Talaga po? Lola, dito na lang ako. Ayoko na sa syudad. Tutulungan ko na lang kayo dito sa mga gawaing bukid at gawaing bahay. Hulog ka ng langit sa amin, anak. Umiiyak na wika nito. Kayo din po, Lola. Sobrang nagpapasalamat ako sa nasa taas dahil dito niya ako dinala. Marahil ay may dahilan kung bakit ka narito, anak. Alam mo bang kamamatay lang ng nag-iisang anak namin? 3 taon na ang nakaraan. Naku Lola, kalungkot naman. Nag-iisa na nga lang. Yung apo niyo po? Walang asawa ang anak ko. Tumandang binata. Hanggat sa bigla na lang nagkasakit na hindi maintindihan. Kaya pala, kawawa naman. Sabi nga ng iba, kinuha daw siya ng mga diwata na nagkagusto sa kanya. Nagsasalita yung mag-isa Ineng. Laging may kausap. Kaya madalas mapagkamalan ng iba na baliw ito. Totoo pala talaga ang mga diwata at engkanto, no? Oo naman, lalo dito sa amin. May isang lungsod ng engkanto dito ayon sa aming mga ninuno. Yung bukirin nga namin, pinaniniwala ang sakopan ng nasabing lungsod na mga iyon. Napatitig siya sa matanda. Gustong-gusto na niyang ikwento dito ang kanyang karanasan kagabi. Ngunit hindi niya alam kung bakit parang may pumipigil sa kanya na huwag magsalitaan tungkol dito. Paulit-ulit siyang napahikab sa harap ng matanda, kaya sinabihan siya nitong magpahinga muna. Matulog ka na muna sa loob, anak. Simula ngayon, ikaw nang may-ari ng kwarto ng dati kong anak. Uwi ka nito. Salamat po, Lola. Babawi na lang po ako sa inyo kapag nakabawi na ako ng lakas. Pangako niya. Naging komportable agad siya sa matandang mag-asawa dahil sa pagiging maalaga ng mga ito sa kanya. Dinaig din nito ang kanyang tunay na mga magulang. Mabilis na dumaan ang mga araw, parang kailan lang, noong natagpuan siya ni Lolo Liloy sa ilalim ng punong balete. Ngayon ay kabisado na niya ang parot parito sa kanilang sakahan. Marunong na siyang magtanim ng mga mais at palay. Nagkaroon na rin siya ng manliligaw. Ngunit nadala na siya sa ginawa sa kanya ng Italiano.
Kahit pa man sabihing hindi naman talaga ito nanligaw. Ngunit wala na talaga siyang tiwala sa mga lalaki. Isang araw, mag-isa siyang pumunta ng bukid sa araw na iyon. Nagkaroon ng rayuma ang tatay Liloy niya at kailangan din itong alagaan ng asawa nito. Masaya rin siya dahil kahit papano ay napagsilbihan niya ang mga taong naging mabuti sa kanya noong wala siyang malapitan. Hindi man lang nag-alinlangan ng mga ito na tanggapin siya at patirahin sa pamamahay ng mga ito. Tanghali na nang maisipan niyang sumilong muna sa kubo ng lolo Liloy niya na nasa gitna ng sakahan. Iidlip mo na siya saglit dahil malamig ang simoy ng hangin. Lalo pat sa gilid nito ay isang malaking puno ng mangga. Habang nakahiga, ay ramdam niya ang lamig ng sahig ng kawayan at ang paghampas ng malalakas na hangin sa mga sanga ng mangga. Naliw siyang tignan iyon hanggang sa unti-unting naging mabigat ang talukap ng kanyang mga mata. Muli na namang naulit ang nangyari sa kanya isang beses. Hindi siya makakalimot. Iyon ang lugar ng engkanto na nakilala niya isang beses. Si Alwin. Hinanap niya ito at hindi pa man siya nakahakbang mula sa kanyang kinatatayuan nang marinig niya ang boses nito. Sabi ko na ikaw na naman Alwin. Maligayang pagdating sa kaharian naming mga immortal. Alam kong engkanto ka Alwin. Bakit mo ko dinadala sa mundo niyo? Ako? Nananahimik ako dito noong una nang bulabogin mo. Tapos ngayon, ako ang sinisisi mo. Kasalanan ko pala yun. Ngayon, bakit nandito na naman ako? Kasi nagulong muli ang buhay ko noong dumating ka. Hindi ko alam kung anong meron kayong mga mortal. Bakit ang bilis mahulog ng loob namin sa inyo? Kahit pa kapalit ng pagkahulog ng loob namin sa inyo, ay paulit-ulit na kabiguan. Litanya ng binatang engkanto na sobrang miserable ang mukha. Bigla tuloy siyang nakonsyensya pero wala siyang ginawa dito. Naligaw lang din siya ng gabing iyon dahil sa kalasingan. Wala na siya sa kanyang sarili nun, kaya kung saan-saan na siya bumaba. Mabuti nga at walang nakapansing repes. Kung nagkataon ay tiyak na diretso kabilang buhay na rin siya. Hindi ako masama at wala rin akong ibang intensyon, kundi ang makasama at makausap ka lang. Bigla niyang naalala ang kwento ni Lola Suseng. Hindi siya pwedeng magkakamali. Ito ang Alwin na tinutukoy ng matanda. Ayaw mo ba akong kasama? Ayaw mo akong kilalanin? Tanong ng immortal nang makitang tahimik pa rin siya. Pasensya na Alwin, naguguluhan ako. Hindi ko inasahan na hahantong sa ganito ang kwento ng aking buhay. Nagmahal lang naman ako ng afam. Kahit hindi kami buhay mayaman, ayos lang kasi mahal na mahal ko siya. Pero bigla na lang akong nasa kabilang daigdig. Ano bang buhay meron ako ngayon? Ang gulo. Reklamo niya. Hindi kita pipilitin sa mga desisyon mo, Madonna. Sapat na sa akin ang samahan mo akong mamasyal. Magkasama lang kitang muli at muli pa. Hanggang sa mapalapit ang loob mo sa akin. Uwi ka nito. Napapayag siya sa gusto nito. Ang mahalaga ay babalik lang siya nito sa kanyang mundo. Mukhang mabait rin naman ito, kahit sobrang seryoso ng mukha. Akala nga niya simula noong araw na kasama niya ito ay isang masamang nilalang. Ngunit hindi siya nito ginawa ng masama. Nalibang nga siya sa pakipag-usap sa binata. Naglalakad sila sa isang napakagandang lugar na maraming magagandang tanawin. Kakaiba ang mga hayop at insektong nabubuhay roon. Tila may sariling pag-iisip. At nagulat pa siya nang kausapin ni Alwin, ang isang kabayong may sungay o ang madalas na tinatawag nating unicorn. Zephyr, dalhin mo naman kami sa tuktok ng bundok, Zaraya.
Pakiusap ni Alwin sa kabayo. Maingat ang mga hakbang ng kabayo papalapit sa kanila. Masusunod ka bahala. Nito, sabay lapit ng katawan sa kanila. Napaawang ang kanyang bibig sa gulat. Unang beses niyang nakakita at nakarinig ng hayop na nagsasalita. Ang bilis na kasampa ni Alwin sa likod nito. Nilahad nito ang kamay para tulungan siyang makasampa. Nang nasa likod na siya nito, ay biglang lumabas ang mahabang pakpak nito. Muli na naman siyang namangha. Imbis na matakot ay napapahanga siya sa kakaibang mundo na kanyang kinaroroonan. Yumakap ka ng mahigpit sa akin. Huwag kang bumitaw para hindi ka malaglag. Utos sa kanya ni Alwin. Sinunod niya ito at ilang sandali pa ay narating na nila ang tuktok ng nasabing bundok. Mas lalo siyang namangha dahil sa tuktok ng bundok ay may nakapatong na puting bato. Nakwadrado at kamansyon sa laki. At sa mismong malaking bato ay may tumubong kahoy sa gitna. Kulay ginto ang mga dahon. Kumikinang. Samantalang ang mismong puno ay pinamumugaran ng iba't ibang kulay ng ibon at paru-paro. Doon na sumentro ang kanyang atensyon. Hindi siya makapaniwalang may puno ng kahoy na ganon. Isang ibon na kulay asul at may dilaw sa dibdib ang dumapo sa kanyang balikat. Natuwa siyang tinignan ito sa kanyang balikat. Maligayang pagdating dito sa aming kaharian, mahal naming kaibigan. Wika nito. Nagsasalita ka rin? Gulat na tanong niya. Engkanto rin kami. Lahat ng mga nilalang na nabubuhay dito, mapa-insekto man o ligaw na hayop, ay nagsasalita. At nagtutulungan kami sakaling may masamang nilalang na nais kaming mapahamak. Wika nito. Tama na yung dadlal mo. Baka pwede mong iulok sa kanyang masarap na pagkain na mayroon kayo. Sabat ni Alwin. Maraming pagkain, pero itong gintong dahon lang ang pwede kong ialok sa iyo. Magandang binibini. Pagkatang pagkain meron kami ay para lang sa mga engkanto. Ayaw rin naman namin na hindi ka na makabalik sa mundo mo. Mamaya ay kamahoyan mo pa kami. Mahabang litanya nito. Samantalang ang isa sa kauri nitong ibon ay abala sa pamimitas ng gintong dahon para ibigay sa kanya. Ito na po, mahal naming kaibigan. Sana magustuhan mo. Masarap ito. Lalakas ang katawan mo at hindi ka maging sakitin. Oras na matikman mo ang dahon ng gintong kahoy. Totoo yan, Madonna. Dito sa amin kahit sinong may sakit o nasugatan. Ang totoo ay dito nagpupunta ang mga katulad ko. Kapag may mga karamdaman o malubhang sakit. Kwento ni Alwin. Kinuha niya ito mula sa tuka ng ibon. Pagkatapos ay kumagat ng kaunti. Napapikit siya ng kakaibang nilamnam at bango ng nasabing dahon. Nilamon niya ito lahat ng walang sabi-sabi. Natawa si Alwin habang nakatingin sa kanya. Sabi ko na magugustuhan mo ang sarap na taglay niya. Tignan mo ang magandang tanawin dito. Sigurado nakakawala ng problema, hindi ba? Tanong ni Alwin. Napangiti siya habang tinitignan ang ganda ng paligid. Tila nasa taas sila ng ulap. Kita mula sa kanilang kinatatayuan ng mga puting ulap na nasa taas ng puno. Maganda nga, Anya. Alam mo bang marami ng mortal ang nandito? Pinili nilang manirahan dito upang makalimot sa mga problema na meron sila at sa kahirapan na rin. Palibhasa, sakim ang may mga kapangyarihan sa mundo ng mga mortal. Walang pakialam sa mga nagugutom. Pero mas masarap pa rin mabuhay sa natibong lupain bilang normal at bilang isang mortal. Ani. Hindi kumibaw si Alwin. Alam niyang kinukumbinsi siya nito na manirahan na lang sa mundo nito. At hindi niya iyon gagawin. Hindi siya aalis sa mundo ng mga mortal. Napatingala siya sa mga ibon sa sanga ng gintong kahoy.
Nakahilera ang mga iyon habang umaawit. Tila ba isang choir at ibang-ibang tono ang mga ito, ngunit napakasarap sa tenga. Nakakahanga. Sa amin na mga ibon ay takot lapitan ng mga tao. Sa ginagawang pagkain, sinong hindi matatakot? Sagot ng binatang ibon. Dito hindi ba? Meron din pero pili, yung mga walang taglay na karunungan. Sila ang madalas na hinuhuli para iluto. At ang madalas na kumakain ay ang mga hari at reyna. Sagot nito. Nakikinig lang si Alwin sa usapan nila ng ibon. Matagal silang naroon nang maalala ni Madonna, sila Lola Susing at Lolo Liloy. Baka nga wala nang makain ng mga ito, kaya kailangan na niyang umalis. Alwin, pauwiin mo na ako. Anya. Kararating lang natin dito. Bakit aalis ka agad? May rayuma ang Lolo Liloy. Kailangan ko pang mag-ani ng mga mais para ilaga. Wala kaming hapunan mamaya. Uwi ka niya. Umita si Alwin ng ilang dahon ng gintong dahon at nilagay sa kanyang bulsa. Ano yun? Tanong niya. Durugin mo ang dahon na yan. Bigayin at ipainom sa Lolo Liloy mo ang katas. Tapos, ang madurog na dahon na wala ng katas, ay buhusan mo ng kaunting langis. Kahit anong uri ng langis, ipunas mo sa kanyang rayuma. Tiyak na hindi na siya dadapuan ulit ng ganoong sakit. Pahaba pa ang buhay ng lolo mo. Uwi ka nito. Salamat, Alwin. Malaking tulong ito. Anya. Ilang sandali pa ay lumapag na sa kanilang harapan ang unicorn na kaninang sinakyan nila. Ihatid na kita sa inyo, utos na Prinsipe Alwin. Uwi ka nito. Napatingala siya kay Alwin. Hindi pa naman ito nagsasalita at wala pa itong sinabi. Nag-uusap na kami gamit ang utak. Tinawag niya ako gamit ang utak. Kaya ako narito ngayon. Waliwanag nito. Mas lalo pa siyang napahanga nang marinig iyon. Posible palang mag-usap ang mga kagaya ng mga ito gamit lang ang isipan. Sumakay na si Alwin sa likod nito at pagkatapos ay inaabot ni Alwin ang kamay nito para hawakan niya at makasampa na rin sa likod ng unicorn. Nung makasampa na ay gumanon ang kabayo. Tigidig, joke lang. Tila minuto lang din ay tanaw na niya agad ang kubo kung saan sila madalas nagpapahinga tuwing tanghali. Magdadapit hapon na. Kailangan niya niyang bilisan dahil tiyak na mag-aalala sa kanya ang dalawang matanda. Salamat sa inyo. Sa susunod naman. Anya nang makababa na sa likod ng unicorn. Lagi kitang ipapasyal. Pangako yan. Sagot ni Alwin. Pagkatapos ay nagpaalam na rin. Mabilis ang mga kilos niya. Pagkatapos ay dali-dali na siyang naglakad bawi. Unti-unti na siyang nasasanay sa buhay niya sa bundok. Minsan lang may kanin at masarap na ulam. Subalit ayos lang sa kanya. Nahihiya na rin siyang umuwi pa sa pamilya niya sa Negros. Wala siyang may mapatunayan sa mga ito. Unti-unti na rin niyang nakalimutan ang dayuhan na siyang dahilan kung bakit siya naroon sa lugar na kahit minsan ay hindi sumagi sa kanyang isipan na mapuntahan niya o magiging destinasyon niya. Habang pasa ng isang bag na sako ng mais, ay isang grupo ng mga lalaki ang kanyang nasalubong. May mga dalang baril ang mga ito, kaya bigla siyang kinabahan. Mas lalo pang kumabog ang kanyang dibdib nang iba ang titig ng mga ito sa kanya. Ilang sandali pa ay papalapit na ang mga ito sa kanyang kinaroroonan. Sino ka? Bakit hindi ka pamilyar sa amin? Intel ka ano? Pinadala ka ng mga sundalo para matyagan kami dito. Galit na tanong ng isang lalaki.
Wari niya ay ito ang leader ng grupo. Unti-unti na siyang pinaikutan ng mga ito. Kaya nagsimula ng mga tog ang kanyang mga paa. Anong intel? Anong pagmamatsyag ang sinasabi niyo? Wala akong alam kung anong uri ng mga tao kayo. Nandito lang ako dahil kailangan ko pang mabuhay ng matagal. Kaya paaalisin niyo na ako. Kung hindi, malalagot kayo. Banta niya. Ngunit tinawanan lamang siya ng mga ito. Biglang kinuha ng isang armado ang pasa niyang mais. Abay, masarap ito. Mag-ihaw tayo mamaya ng mais at maglaga. Wika ng isang armado na nakatawa pa. Huwag kayong ganyan, kuya. Lumaban kayo ng patas. Naghahanap buhay kami ng tama at marangal. Huwag naman kayong manglamang, porke may hawak kayong mga baril. Galit na wika niya. Bakit? Lalaban ka ba? Paano ako makalaban sa inyo kung ganyan sa baril kayo nakadepende? Niya. Nagtingina na mga ito. Nasa 13 rebelde ang kanyang kaharap. Maya-maya pa ay sabay na mga itong inilapag ang mga hawak na baril. Ngayon, pareho na tayo mga walang hawak ng baril. Nakangising wika ng isa. Kung ganon ay mga bakla kayo, lalaban kayo sa katulad kong babae. Ang lalaki na mga bayag na dala ninyo. Niya. Kuha niya ang inis na mga ito. Pareho lahat ng reaksyon. Galit na galit sa kanya. Palinga-linga siya, sakaling may mahingan siya ng tulong. Ngunit walang ibang tao. Hanggang sa marinig niya ang 2 putok ng baril. Pagkatapos ay bigla na lang nataranta ang mga armadong nakapaligid sa kanya. Huli na nang mamataan niya ang 2 nakahitahaya sa lupa at duguan. Napasigaw siya sa takot. Patuloy pa rin ang pamamaril at napakaasintado ng kung sino mang namaril sa mga rebeldeng kasalamuhan niya. Kanina lang ay 2 pang nakatihaya sa lupa, ngayon ay 8 na agad. Napaupo na lamang siya sa damuhan, sabay takip ng kanyang tenga. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, samantalang nagtakbuhan ang mga rebelde habang nakipagbantentero sa mga bala ng baril na wala siyang ideya kung saan galing. Makalipas ang ilang sandali, ay biglang may humawak sa kanyang balikat. Bigla siyang nanginginig sa takot. Hindi po ako intel. Wala akong alam sa gawaing iyan. Normal lang po akong tao na naligaw sa baryong ito. Niya na pilit pa rin kinukubli ang mukha. Halika na. Ihatid na kita kung saan ka man umuwi. Dinig niyang wika nito. Tsaka lang siya napatingala. Sundalo? Niya. Oo. Ako si Ranger Rafe. Mabuti na lang nakapwesto na kami sa puno ng kahoy bago ka napagdiskitahan ng mga rebeldeng iyan. Sabi na nga bang mga rebelde ang mga yun eh? Niya. Oo, kaya sa susunod, kapag padilim na, huwag ka nang umalis pa sa bahay ninyo. Delikado dahil nandito na naman sila. Salamat Sir Rafi sa pagligtas niyo sa akin. Wala yan. Parte ng aming trabaho yon. Mga kasama, kayo nang bahala sa mga bangkay na yan. Kayo na lang ang mag-report. Ihatid ko lang itong si Ganda sa kanilang tahanan. Ako nga pala si Madonna Sir Rafi. Kay gandang pangalan, Madonna. Kasing ganda mo. Pambobola nito. Ngumiti na rin siya. Pagkatapos ay tumayo na para buhatin sana ang bag ng mais. Ngunit bigla nitong inagaw iyon. Ako na ang magdadala. Sige na. Mauna ka. Susunod ako. Uto sa kanya ni Ranger Rafe. Halos hindi niya maihakbang ang kanyang mga paa. Pagkaramdam niya ay dito nakatingin ang mga taong nakasunod sa kanya, kaya nilingon niya ito. Bakit? Naasiwa ako sir. Mauna ka kaya? Hindi pwede. Nagbabantay rin ako sa paligid. Paano kung may mga rebelde palang umaaligid dito?
Kainis namang iyang mga rebelde na yan. Bulong niya. Sige na, bilisan na natin bago pa tayo gabihin. Utos nito. Napilitan na lamang siyang maglakad. Kahit na aasiwa ay wala siyang magagawa. Para na siyang matisod kung minsan. Relax lang naman, Madonna. Hindi naman yata ako nakakatakot, ano? Hindi lang po talaga ako sanay, sir, na may nakasunod sa akin habang naglalakad. Bakit? Ang sexy mo nga maglakad, oh. Wika nito. Mas lalo siyang naasiwa sa sinabi nito. Kung pwede lang natakbuhin na niya ang bahay ng mag-asawang sumagip sa kanya. Iniis na lamang niya dahil ilang sandali na lang din ay darating na sila. Malayo pa ay tanaw na sila ni Lola Susing kaya sinalubong siya nito. Diyos ko, Madonna. Bakit ngayon ka lang? Gabi na, oh. Nag-aalalang tanong ni Lola Susing. Kung di ka na siyang pagtripa ng mga rebelde, nanay. Mabuti na lang at nasa area kami kung saan siya naroon. Kwento ng sundalo. Mahabaging langit. Nariyan na naman ang mga rebeldeng yan. Kawawa na naman ulit ang ating pananim. Jack, sila na naman ang aani. Wala na tayong makukuhang produkto natin. Nag-aalalang wika ni Lola Susing. Bigla rin siyang nakaramdam ng awa. Iyon lang naman ang pinagkukunan nila ng pagkain sa araw-araw. Huwag kang mag-alala, nay. Nandito ang aming grupo. Dito kami nakadestino kaya walang maaapi at walang mang-aargabyado dito sa inyo. Salamat kung ganon, iho. Halika, tumuloy ka muna sa aming munting bahay. Ipagtimpla ko kayo ng kape. Alok ng matanda. Hindi tumanggi si Rapi. Ibang panakaw tingin ito kay Madonna. Nahalata agad iyon ni Lola Susing, kaya napangiti ito. Gusto nitong magkaroon ng pag-ibig ang dalaga. Nang sa ganon ay makalimot na si Madonna sa nakaraang kabiguan na siyang hindi naging lingid sa mga ito. Lahat ay kwento na ni Madonna dito at sobrang naawa ito sa kanyang sinapit. Ito, anak, oh. Ibigay mo kay Sir Rapi. Harapin mo muna ang bisita mo. Ako na ang bahalang maglaga ng mais na dala mo. Sigurado ka po, Lola? Ikaw na lang kaya magbigay nito sa kanya, Lola? Ako na dito. Ako nang bahala sa kusina. Ay hindi, anak. Kailangan mong maging mabait sa bisita. Tsaka, pasalamat mo na rin dahil niligtas ka niya sa kapahamakan. Paliwanag ng matanda. Wala siyang magawa kundi ang harapin ito. Sa kutis mong yan, Madonna. Hindi ka panipaniwalang taga dito ka sa tagong probinsya na ito. Uwi ka nito habang humihigop ng kape. Hindi talaga ako taga rito, Sir Rafi. Taga Negros po ako. Sa malaking syudad ng Negros. Laking syudad ako. At dito lang ako nasanay sa trabahong bukid sa kanila, Lola Susing. Sabi lang nga ba, bakasyon ka lang pala dito sa lolo at lola mo. Hindi ko sila kamag-anak, sir. Aniya. Kumunot ang noo ng sundalo. Wari naghihintay ng paliwanag kung bakit naroon siya gayong hindi naman pala niya ito kaanak. Humugot muna siya ng maraming hangin bago magkwento. Mas magaan din sa loob kapag may napagkwentuhan sa kanya mga mabibigat na pinagdadaanan. Pakaramdam niya ay nagkaroon siya ng karamay. Hindi siya inusgahan ng sundalo at galit na galit ito sa dayuhan na nanloko sa kanya. Sinakyan nito ang kanyang kahinaan. Huwag kang mag-alala. Makakalimutan mo rin ang lalaking iyan. Saka yung sakit na nasa dibdib mo, lilipas din yan. Uwi ka ng sundalo. Salamat po, sir. Kahit papaano ay gumaan ang loob ko dahil may napagkwentuhan ako sa mga mabibigat na pinagdadaanan ko sa buhay. Lahat tayo dumaan sa ganyan. Sa akin nga may isang anak na kami. Kasal na at marami na sana akong pangarap para sa aming pamilya. Pero wala.
Nawasak dahil sa pagiging ahas ng aking kumpare at higad ng aking asawa. Ginawa pang dahilan ng trabaho ko. Kwento rin ito. May asawa ka pala, sir? Noong hindi ko pa nahuli. Pero anul na kami. Walang kwentang babae. Hindi maasahan kapag naiwan sa bahay. Nito. Naawa rin siya sa pinagdadaanan nito. Akala niya ay siya lang ang may dinadalang sakit sa dibdib ng mga panahong iyan. Mas malala pa pala sa kanyang pinagdadaanan ang sa lalaking kaharap niya. Buti nakayanan niyo po, sir. Ani, bakit hindi? Mas mabigat ang responsibilidad ko bilang sundalo. Nakayanan ko nga. Ang lukuhin pa kaya? Tsaka bago kami kinasal, nangako siya sa akin na maiintindihan niya ang trabaho ko. Pero ito pa ang ginawa niyang dahilan para magloko. Sobrang nakakatawa din. Wika nito. Halata pa rin ang sakit sa mga mata nito. Kahit hindi nito sabihin iyon. Kung saan-saan na napupunta ang kanilang usapan. Hindi niya namalayang malalim na ang gabi. Kung hindi pa siya nahikab, ay tila walang balak na umalis si Ranger Rafi sa kanilang bahay. Pasensya na. Inaanto ka na tuloy. Magpahinga ka na. Hahanapin ko na lang ang mga kasamahan ko. Dito lang din naman sila nag-iikot. Paalam nito. Sige po, sir. Salamat po muli sa pagligtas mo sa akin. Walang anuman. Maaari pa kaya ako makadalaw sa iyo kung may oras ako? Tanong nito. Opo, sir. Walang problema po. Mabilis na sagot niya. Huli na nang mapagtanto niya na baka kung saan na naman mapunta ang pagkikipaglapit niya sa sundalo. Baka muli na naman siyang mapasubo. Ngumiti ito ng matamis bago siya tinilikuran. Pumasok na rin siya sa bahay at naabutan niyang mahimbing na ang tulog ng mag-asawa. Nakangiti siyang pinagmasda ng mga ito. Kahit matanda na, ay nakikita niyang mahal na mahal pa rin ng mga ito ang isa't isa. Nakayakap si Lola Suseng kay Lolo Liloy. Kita niya ito dahil kawayan ang dingding ng pintuan ng kwarto at ang liwanag ng Petromax mula sa kusina ang siyang nagpapaaninag ng mag-asawang mahimbing ang tulog sa loob. Diretso siyang pumasok sa kanyang kwarto. Habang nakahiga ay buhay na buhay pa rin ang enerhiya ng kanyang buong kaluluwa. Biglang nawala ang kanyang antok na nararamdaman na kanina. Ang daming nangyari sa kanyang buong araw. Bigla na lang nag-iba ang takbo ng buhay. Naalala niya ang gintong dahon na pinadala ni Alwin sa kanya. Dahil sa nangyari ay nakalimutan niya ito. Itinabi na lamang niya iyon para bukas gamutin ang lolo Liloy niya. Kinabukasan, pagkagising niya ay narinig niya ang ingay sa bakuran ng bahay. Nagtaka siya, kaya bumangon na siya at dumungaw sa bintana. Sir Rafi? Sambit niya nang makita ang grupo nitong nagkakape sa kanilang bakuran. Gising ka na pala, Madonna. Magandang umaga sa'yo. Hiniling namin kay Lola Susing na kung pwede ay dito muna kami magkape. May baon naman kami. Wala lang kaming takore at mga baso. Nito. Yun lang naman pala. Pagpatuloy niyo lang po ang pagkakape. Lalabas na lang din po ako. Niya. Pagkatapos ay lumabas na sa kwarto niya. Bago niya makalimutan ang gintong dahon, ay iyon na ang inunan niyang kinuha para gamutin ang lolo Liloy niya. Anong gamot ba ito, Madonna? Tanong ng matanda. Basta lolo, inumin mo lang. Tiyak na mawawala iyang sakit na iyan ng tuhod mo. Hindi na babalik pang sakit na yan. Asahan niyo po yan, lolo. Sige, sabi mo eh. Nakangiting wika ng matanda. Ngumiti rin siya dito. Hinaplos niya ang tuhod nito, hawak ang gintong dahon na wala ng katas. Iyan na, lolo. Mamaya lang makakatayo ka na dyan, lolo.
Naniniwala ako sa iyo, Madonna. Sagot nito. Paglabas niya ay naabutan niya ang Lola Susing na nagluluto. Pagkalaking kaldero naman yan, Lola. May okasyon po ba? Tanong niya. Sana ginising niyo na lang ako, Lola. Ang bigat ng kalderong iyan. Ay, hindi ako ang bumuhat at nagsaing. Si Sir Rafi. Ginatungan ko lang pero malapit na rin itong maluto. Isusunod ko na rin ang mga gulay para ulam nating lahat. Tamang-tama, Lola. Ako na lang ang magluluto. Itong hinimay na sitaw po ba, Lola? Oo, Madonna. Adobohin natin yan. Kaya kung maaari, maghiwa ka muna ng bawang at sibuyas. Opo, Lola. Mabilis na sagot niya. Habang naghihiwa ng mga panggisa, ay pumasok si Sir Rafi sa kusina para tulungan sila sa pagluluto. Huwag mo nang alalahanin ang mga gawain dito, Sir Rafi. Gawaing pambabae ito. Pasensya na talaga sa abala, Lola Susing. Walang anuman yun, Sir. Masaya kaming mapaglingkuran ang magigiting na sundalong handang magbuwis ng buhay para sa sambayanan. Masayang wika ng matanda. Matapos niyang lutuin ang adobong sitaw, ay pinaghanda na niya ng mga plato ang lahat ng mga sundalong nasa labas ng bahay. Habang nagsasandok ng adobong sitaw para ilagay sa malaking mangkok, ay siya ring paglabas ni Lolo Liloy. Ang kabango naman ang ulam natin ngayon. Wika ni Lolo Liloy. Diyos mio, Liloy. Nakakalakad ka na? Hindi din ba masakit ang tuhod mo? Gulat na tanong ni Lola Susing. Nako, Susing. Wala tayong kaalam-alam. Albularya pala itong ampo nating si Madonna. Kalain mo, pinainom lamang niya ako ng katas ng dahon. Pinunasan ng aking tuhod. Aba eto, magaling na ako. Napatingin si Lola Susing kay Madonna. Nagniningning ang mga mata sa sobrang tuwa. Hindi mo naman sinabi sa akin na marunong ka palang manggamot, anak. Wika ni Lola Susing. Naniwala ka naman kay Lolo, nagkataong lamang po yan. Nagkataon man o hindi, maraming salamat anak. Ilang gabing hindi ako nakatulog sa sakit ng aking tuhod. Kung wala ka paano na lang ang aking karamdaman? Pagtitiisan ko na naman ng ilang buwan. Sabi ko sa iyo, Lolo, hindi na babalik ang sakit ng tuhod na yan. Buong loob na pangako niya sa matanda. Sinunod lang din niya ang pangako ni Alwin sa kanya. Naalala niya ang bili nito. Kung kaya't sumagi lang sa utak niya na magdala ng maraming gintong dahon. Marahil ay marami sana siyang matutulungan na may mga sakit. Matapos kumain ng mga sundalo, ay nagpaalam na rin ang mga ito. Nangako si Ranger Rafi na babalik para muling dalawin siya. Simula noon ay naging madalas ang pagbisita nito sa kanya, hanggang sa formal na itong nanligaw. Sa mga kabutihang ipinapakita nito sa kanya, ay tila naging magaan din ang loob niya dito. Ito mismo ang humihikayat sa kanya na umuwi sa kanyang pamilya. Ngunit wala siyang mukhang ipapakita sa kanyang pamilya. Ano na lang ang sasabihin ng mga ito kung ibang lalaki na naman ang kanyang ipakilala? Siguradong uhusgahan lang siya ng sarili niyang pamilya. Kaya mas minabuti nang hindi na niya ang mga ito makikita pa. Saka na siguro kapag naging matagumpay na siya sa buhay. Araw ng Biyernes. Ganda silang tatlo ni Lola Susing at Lolo Liloy para tumungo sa bukirin. Kailangan na nilang magtanim ng mais noon. Nagsisimula na muli ang tagulan. Ngunit hindi pa man sila nakaalis ng biglang kumidlat ng napakalaki at sobrang lakas ng kulog. Nakakabingi at nakakatakot. Mukhang nagbabadyang sama ng panahon, Lolo. Lola, ako na lamang ang pupunta sa bukid. Ani, Mahabaging langit. Pupunta kang mag-isa sa ganitong panahon. Hindi, inaanak.
Sa susunod na araw na lang. Saway ni Lola Susing. Lola, ayos lang. Sayang ang isang araw. Malakas naman ako. Kaya hayaan niyo na ako. Kung tutuusin nga ay dapat hindi na kayo pumupunta sa bukid. Matanda na kayong dalawa. Dapat nasa bahay na lang kayo. Napaluha sa tuwa ang matandang mag-asawa. Para sa mga ito ay isang hulog ng langit si Madonna. Para na rin ang mga itong nagkaroon ng anak sa katauhan niya. Nang medyo gumanda na ang panahon ay nagpaalam na siya sa mga ito para pumunta ng bukid. Maayos naman siyang nakarating sa kubo. Ngunit pagpasok pa lang niya sa kubo ay biglang gumuhit na naman ang napakalaking kidlat sa kalangitan. Napapikit siya at napayakap sa sarili. Wari niya ay sinusundan siya ng kidlat na tila ba ay may malaking galit sa kanya. Nagbasya na lamang siya na wag munang lumabas ng kubo. At sa unang pagkakataon, nakita niya si Alwin sa dalawang mata niya. Nakatayo sa ilalim ng punong mangga. Nakatingin sa kanya mula sa tapat ng bintana ng kubo. Alwin? Sambit niya habang nakipagtitigan dito. Nang kumurap ang kanyang mga mata, ay bigla na lamang itong nawala. Hinanap niya ito. Lumapit siya sa bintana at sinilip kung saan ito nagtungo. Hinahanap mo ba ako? Tanong ng boses mula sa kanyang likuran. Agad siyang lumingon at umambad sa unang pagkakataon. Ang mukha ng engkantong lagi ay sa panaginip lamang niya nakikita. Nakita na nga kita sa gising kong diwa, Aniya. Talaga bang masaya ka? Ang alam ko may manliligaw kang sundalo. Mukhang minahal mo na nga yung tao. Nag-iispiya ka ano? Nagsiselos ka kay Sir Rafi? Tudyo niya rito. Hindi nauuso sa aming mga immortal ang selos. Kapag may iniibig, nilalaban namin ang patayan. Patira matibay. Seryosong wika nito. Nahimik siya sa sinabi ng binatang engkanto. Ramdam niyang seryoso ito sa sinasabi nito. Anong gagawin mo kay Sir Rafi? Nagsiselos ka sa kanya dahil nanliligaw siya sa akin? Nanliligaw din ako sa'yo. Pinagsabay mo kami. Alwin, baka nakalimutan mo. Ang sabi mo hindi mo ko pipilitin na gustuhin ka. Wala akong pinangako sa'yo. Oo, maayos ang pagkikitungo mo sa akin. Naging magaan ang loob ko sa'yo. Pero pagkaisipin mong engkanto ka at tawa ko. Magkaiba ang mundo natin. Ibig sabihin na baliwala na ako sa'yo ngayon dahil may manliligaw ka ng sundalo. Hindi ako papayag na muli na naman ako masaktan. Maraming beses na akong nabigo. Hanggang ngayon ba? Bibigyan mo pa rin ako. Hindi ako papayag. Hindi kita tatantanan hanggat hindi ka naging kabiyak ng aking puso. Ikaw lang ang nais kong magsama, Madonna. Ikaw lang. Inalabutan siya sa nakitang reaksyon ni Alwin. Sobrang pagkahumaling nito sa kanya. Simula nang malaman ito na may manliligaw siyang mortal. Gayunpaman, hindi siya nagpapasindak dito. Ano man ang gagawin nitong hindi maganda, ay kailangan niyang maging handa. Nakipagtitigan siya dito nang titigan siya nito sa mata. Hindi siya sumuko hanggat hindi ito ang naunang bumitaw sa pakikipagtitigan. Nang tumalikod ito sa kanya, ay napabuga siya ng hangin. Naging mabuti naman ako sa inyong mga tao. Bakit ba parang napakahirap kong mahalin? Pangit ba ako? Tanong nito. Kung mukha lang ang pag-uusapan, di hamak na mas gwapo ka kay Sir Rafi. Kung kapangyarihan ang pag-uusapan, lalong wala niyan si Sir Rafi. Kung tutuusin, sobrang lamang mo sa kanya. Kung ganoon, bakit hindi na lang ako ang mahalin mo, Madonna? Bakit hindi ako ang piliin mo? Mas higit na minamahal kita. Kung pwede lang nautosan ng puso, bakit hindi? Pero siyang tinitibok ng puso ko, Alwin. Kahit pa mas nauna tayong nagkakilala. Pakiusap,
Maghanap ka na lang ng babaeng kagaya mong immortal. Hindi. Hindi ko matatanggap ang pangyayaring ito. Hindi. Sigaw nito at pagkatapos ay bigla na lang itong nawala. Biglang bumagsak ang napakalakas na ulan. Pakaramdam niya ay may kinalaman si Alwin sa pagiging mabagsik ng kalikasan. Hinintay na lamang niyang tumila ulit ang ulan. Pagkatapos ay naganap siya ng buwig ng saging na pwede nang anihin. Maging ng gulay nang may pamari sila sa tuyo na kanilang ulam. Napangiti siya habang nakutalala. Sobrang na-adapt na niya ng tuluyan ang buhay sa bukid. Napagtanto niyang mas masarap mabuhay sa bukid kaysa sa syudad. Namimiss na naman niya ang kanyang mga magulang. Ngunit hindi ganoon katindi. Hindi niya alam kung bakit. Marahil ay dahil ramdam niyang malayo rin ang loob ng mga ito sa kanya noong kabataan pa niya hanggang sa pagiging dalaga niya. Wala siyang sama ng loob sa mga magulang. Dahil kahit anong mangyari, ang magulang ay mananatiling magulang hanggang sa huli. Ngunit gaya ng pangako niya sa kanyang sarili, tsaka na siya magpapakita sa mga ito kapag may ipagmamalaki na siya sa kanyang sarili. Malayo pa lang ay tanaw na niya si Rafi na sasalubong sa kanya. Mabilis ang takbo nito at nang makalapit na ay agad nitong kinuha ang dala niyang sako na may lamang saging at gulay. Ikaw talagang babae ka. Alam mong masama ang panahon. Umalis ka pa rin. Wika nito. Sayang sana ang isang buong araw kaso ay hindi rin ako nakapagtrabaho. Ang lakas ng ulan. Bakit ka nga pala narito? Tsaka himala. Hindi ka naka-uniforme ngayon. Oo. Binigyan kasi kami ng mahabang pahinga ni General. Natunto na at nasira namin ang lungga ng mga rebelde. Marami ang namatay at marami rin ang sumuko. Wala na ang lungga ng mga rebelde sa lugar na ito. Talaga? Naku, magandang balita yan sa Rafi. Sir ka ng sir. Napakatanda ko na ba talaga? Saka wala na nga ba talaga akong pag-asa na ibigin mo? Tanong nito. Bigla na lang sumulpot si Alwin sa likod nito. Nasa 5 metro ang layo at matalim ang titig kay Rafi. Bigla siyang kinabahan na baka may masama itong gagawin sa sundalong manliligaw niya. Sir Rafi, naniniwala ka ba sa mga engkanto? Biglang tanong niya. Bakit biglang napunta sa mga engkanto ang usapan natin? Pero sasagutin kita. Oo, totoo sila. Ngunit hindi sila makalapit sa akin. May anting-anting ako. Kaya nga lagi akong ligtas sa giyera kung saan kami sinasabak. Kwento nito. Bigla siyang nabunutan ng tinik. Ibig sabihin ay malayo sa panganib ang binata. Lalo na sa pwedeng gawin ni Alwin. Sa utak niya hindi siya nito kayang saktan dahil mahal siya nito. Ngunit mali siya dahil ng gabing iyon. Habang natutulog ay bigla na lang siyang inaapoy ng lagnat. Naghahaponan pa lang sila nang maramdaman niyang mabigat ang kanyang katawan. Masakit ang kanyang ulo at masakit ang kanyang mga mata. Sobrang ginaw din ang paligid sa pagkawari niya. Ayos ka lang ba, Madonna? Ang pula ng mga mata mo. Punahan na rin si Rafi. Hindi nito matiis at hinawakan nito ang kanyang noo. Naku, sabi ko na. Inaapoy ka ng lagnat. Siguradong dahil sa ulan yan. Wika nito. Muli na naman siya nitong tsinek. Sandali, parang may iba. Wika pa rin ito. Pumikit ito habang hawak ang kanyang noo. May kung ano itong inuusal tapos ay hikab ng hikab. Matindi ito. Sambit ng sundalo. Bakit siya, Rafi? Anong nangyari kay Madonna? Takang tanong ni Lola Susing. Naingkanto po siya, Lola. Ano? Engkanto? Gulat na wika ni Lolo Liloy. Si Alwin, siya lang ang kilala kong engkanto. Siya kaya ang may gawa nito sa akin.
Nagaalit ba siya dahil hindi ko tinanggap ang panliligaw niya? Mga tanong ni Madonna. Sobrang gulat ng matandang mag-asawa. Lalo pa't hindi na mga ito malimot ang inkantong si Alwin. Kwento ko na sa iyo ang tungkol sa Alwin na yan, di ba anak? Bakit nakipaglapit ka pa rin? Engkanto yan. Kahit sabihin nating mabait sa iyo yan, kung magkakamali ka, ay lalabas din ng masamang ugali ng elementong yon. Paliwanag ni Lola Susing. Huwag na po kayong mag-alala, Lola. Ako na po ang bahala kay Madonna. Walang magagawa ang kapangyarihan ng inkantong yan. Parurusahan ko siya at ikulong dahil sa ginawa niya. Wika ni Rafi. Napagtanto nilang hindi ordinaryong sundalo si Rafi. Isa rin itong taong may taglay na lihim na karunungan. Napahanga si Lolo Liloy dito. Ilan lang ang taong may taglay ng ganito. At ito man, tumanda na lang ay pangarap pa rin na magkaroon ng natatanging lihim na karunungan. Ngunit hindi binigyan ng pagkakataon. May kinuha itong papel at sinulatan ng salitang Latin na makapangyarihan. Pagkatapos ay binabad sa tubig at ipinainom kay Madonna. Maliban pa sa tubig na iyon, ay umusal ito ng kung anong panalangin Latin. Hawak ang noo ni Madonna. Pagkatapos noon ay nakatulog ng mahimbing si Madonna. Hiniling na rin si Rafi na makitira muna sa bahay ng dalawang matanda. Masaya rin ang mga ito. Noon pa mang unang araw, gusto na ng mga ito na si Renji Rafi ang maging nobyo at makataluyan ni Madonna. Gayon pa man, ayaw rin nilang pangunahan ang desisyon ng dalaga. Kaya pa sabihing para sa ikabubuti iyon ng dalaga. Kinabukasan, nang magising si Madonna, ay magaan na ang kanyang pagkaramdam. Narinig niya ang boses ni Rafi sa labas, kaya nagmadali siyang bumangon. Naabutan niya ito nagkakape. Harap ang dalawang matanda. Gising ka na pala, Madonna. Halika. Naipagtimpla na kita ng kape. Ni Lola Susing. Salamat, Lola. Ito muna pala si Sir Rafi. Gusto kanyang agalagaan habang nakalib siya ng isang buwan. Wika ni Lolo Liloy. Napangiti siya dito. Masaya siya dahil makakasama niya at mas makikilala pa ang binata. O siya, maligo ka na at magayos. Tutungo tayo sa bayan. Mamimili tayo ng ating mga kailangan dito. Bigas, mga ulam at gamit sa kusina. Wika ng sundalo. Ay, pero baka mabinat si Madonna sa Rafi. Kagagaling lang niya. Nag-aalalang wika ni Lola Susing. Huwag po kayo mag-alala, Lola. Ako ang bahala sa kanya. At hindi ko hayaan na makalapit pa ang engkantong iyon kay Madonna. Sana nga isasagutin na rin ako ni itong Madonna na ang mapakasalan ko na siya. Wika ng sundalo. Lihim na kinilig si Madonna. Ang totoo ay matagal nang nahulog ang loob niya sa binata. Kailangan lang niyang maging maingat. At baka paglalaroan lang muli ang kanyang puso. Ngunit sa nakikita niya, ay tila ramdam niyang seryoso sa kanya ang binata. Habang namimili sa bayan, ay hindi niya inasang makatagpo doon ang Italianong dating kinababaliwan niya. May kasama itong babaeng itim. Ibig sabihin ay sinundan talaga ito ng kinababaliwan nitong Nigerian. Ayos lang dahil hindi na siya apektado. Hindi na masakit para sa kanya na may kasama itong ibang babae. Hindi rin nakakagawalat na makita niya ito sa bayan. Dahil dito ito nakatira. Dahil maraming magagandang tanawin sa lugar na ito. Isa ito sa mga tourist spot. At katunayan ay marami pang ibang dayuhan na iba-iba ang lahi na nakasalamuhan nila sa bayang iyon.
Bago pa siya makita ng Italyano na may kasamang iba, ay mabilis siyang hinila ang kasamang sundalo. Iniba niya ang kanilang direksyon, hindi dahil nasasaktan siya, kundi ay ayaw na niyang makita ang mukha ng dayuhang iyon. Pinasusuklaman niya ng sobrang lalaking iyon kung ano-anong dinanas niya dahil sa pagiging bulag niya sa pagmamahal. Napunta siya sa mundo ng mga engkanto dahil sa pagkabigo niya dito. Ngayon ay gising na ang kanyang diwa. Iisa lang ngayon ang kanyang iniibig, si Rafe, na pareho niya ay dating sawi rin sa pag-ibig. Matapos ang kanilang pamimili ay bumalik na sila sa baryo. At doon ay muling binuksan ni Rafe ang muling panliligaw nito kay Madonna. At sa pagkakataon na iyon, ay hindi na nagpapakepot pa ang dalaga. Nasa tamang edad na rin siya at gusto na rin niyang lumagay sa isang seryosong pamumuhay. Liga, mahal ko, sinasagot mo na ako. Gulat na tanong ni Rafe. Oo nga, sinasagot na kita. Bakit ko pa patatagalin? Mahal kita. Matagal na kitang gustong sagutin kaso nahihiya ako. Baka sabihin mo kasi na sobrang marupok ako. Marupok man o hindi, basta't nagmamahalan tayong tunay. Tsaka kung papayag ka ay magpapakasal na tayo. Kahit sa Huwes lang muna. Kapag nakauwi na tayo ng Negros para makilala ko rin ang mga magulang mo, tsaka na tayo magpapakasal sa simbahan. Totoo, Rafe? Gusto mo makilala ang mga magulang ko? Siyempre. Paano tayo maging isang pamilya kung hindi ko sila kikitain? Tsaka siyempre magiging ama at ina ko na rin sila. Mga kapatid mo ay kapatid ko na rin, di ba? Mas lalong lumundag sa tuwa ang kanyang puso nang marinig iyon. Sa ilang taon na pagsasama ng Italyano, ay hindi kailanman lumalabas sa bibig nito na gusto nitong kilalanin ang kanyang pamilya. Akala niya ay nagka-level na sila. Iyon pala ay laruan lang siya nito. Inasikaso agad nila ang mga papeles upang makapagpakasal sa Huwes. Ngunit tinahamak naman sila ng elemento. Ayaw nitong pumayag na mapunta sa kamay ng sundalo si Madonna. Kaya ng gabing bago sila ikasal sa Huwes, ay gumawa ng paraan si Alwin upang makuha ang dalaga. Paano na naman ba ako napunta dito, Alwin? Ikaw na naman ang may kagagawan nito. Nasaan ka? Sigaw niya. Dito lang naman ako. Bakit kailangan mo pang sumigaw? Wika nito mula sa kanyang likuran. Agad niya itong hinarap. Alwin, ano ba? Tigilan mo na ako. Ikakasal na ako bukas. Yan ang hindi ko papayagan, Madonna. Ako lang dapat. Sa akin ka lang dapat. Bakit ba bigla na lang umipal yung lalaking iyan? Alwin, hindi tayo talo. Magkaibang mundo natin. Hindi ako ang nababagay para sa iyo kaya pakiusap. Ibalik mo na ako sa aking mundo. Hindi, Madonna. Akin ka. Kung hindi kita makukuha sa santong dasalan, pues, sa santong paspasan. Mariing wika nito. Bigla siyang kinabahan. Mukhang nababasa niya ang nais mangyari ni Alwin. Hindi nga siya nagkamali. Naging marahas ito. Sa pilitan nitong pinunit ang kanyang damit. Wala siyang kalaban-laban sa lakas na meron ito. Para siyang laruan na pinagpasa-pasa sa dalawang malalakas na kamay nito. Para mo ng awa, Alwin. Huwag mong gawin ito sa akin. Pagmamakaawa niya. Kung ito lang ang dahilan para magiging akin ka ng lubusan ay gagawin ko. Mas lalo kitang kasusuklaman kapag ginawa mo sa akin ito. Matatanggap mo rin ako sa huli, Madonna. Uwi ka nito. Wala na siyang magawa kundi ang umiyak. Hindi napaawat pa ang binatang engkanto. Sa pilitan siya nitong inangkin ng walang kalaban-laban. Tumigil lang ito na makuha nito ang gusto. Ang mapunlaan ng binhi nito ang kanyang sinapupunan. Samantalang nagising si Rafe nang marinig ang mga hikbi ni Madonna. Gilid siya para gisingin ang kasintahan.
Ngunit hindi ito magising. Tsaka lang niya naalala na may karibal pala siyang engkanto. Bigla siyang kinutuban at nang mapagtanto na naglalakbay ang diwa at kaluluwa ng magiging asawa sa kabilang dimensyon ng daigdig, ay agad siyang nag-ipon ng enerhiya. Sinisi niya ang kanyang sarili dahil masyado siyang naging kampante. Hindi niya kinonsidera na banta sa kanilang relasyon ang pagkahumaling ng engkanto sa kanyang magiging asawa. Biglang namuo ang galit sa kanyang dibdib. Bakit kasi may mga elemento pang gusto maging karibal ang kagaya niyang mortal? Sa pagkakataong iyon ay sisiguraduhin niyang makukulong ng mahabang panahon ang sinasabing alawin ni Madonna noon. Gumawa siya ng ritual gamit ang makapangyarihang Latin at proteksyon niyang mga agimat na galing sa kanyang lolo na isang mabagsik na albularyo. Una niyang binawi si Madonna. Matapos gawin ng ritual ay unti-unting idinilat ni Madonna ang mga mata niya. Nang makita niya si Rafi, hinapagulgol siya sabay takip ng kanyang bibig. Ayos na, nabawi na kita kaya tumahan ka na mahal ko. Patawarin mo ko at nagiging kampante ako sa maaligid na engkanto sa iyo. Kinahasa niya ako, Rafi. Sa pilitan niya akong inangkin. Nang may iyak niyang kwento. Nakuyom ni Rafi ang kanyang kamay. Mas lalong tumindi ang galit niya sa elemento. Hindi niya naisalba ng maaga ang magiging asawa niya at wala siyang ibang sinisisi kundi ang sarili. Patawarin mo ko, mahal ko. Huli na ang pagsalba ko sa iyo. Hindi na ba ako karapat dapat maging asawa mo? Umiiyak na tanong ni Madonna. Bakit hindi? Mahal na mahal kita, Madonna. Kahit anong mangyari. Pagkakasal tayo sa West. Pagkatapos ay sa simbahan. Pangako ni Rafi sa nobya. Napayakap ang dalaga ng mahigpit. Nang makitang kumalma na si Madonna, ay tsaka na sinimulan ni Rafi ang ritual. Hindi siya makakapayag na basta na lang gagawin ng elementong iyon kay Madonna ang gusto nito. Ibibalanggo niya ito habang buhay. Sa harap ng nakahilerang kandila ay sapilitan niyang tinawag ang presyensya ng elemento. Galit ang galit itong nakatayo sa harap niya kung saan siya gumawa ng ritual. Anong kailangan mo sa akin, lapastangan? Galit na tanong nito nang tuluyan na itong nakatayo sa kanyang harapan. Ako po ang lapastangan pagkatapos mong gawa ng masama ang nobya ko. Ako dapat ang mamahalin ni Madonna kung hindi ka lang umipal. Anong karapatan mong magmahal ng isang mortal? Kayong mga hindi katanggap-tanggap sa harap ng Diyos, sa amin pa kayo mga tao. Mga tiwalag kayo at ayaw tanggapin na mas mababa kayo kaysa sa Panginoon. Ang dapat sa inyo ay kinukulong. Huwag. Hindi namin kasalanan ang ginawa ng aming kaninunuan na lumabag sa utos ng Diyos. Kami ay nadamay lamang. Pakiusap. Huwag mo kong ibilanggo. Pagkatapos mong gawin iyon kay Madonna, may mukha ka pang makiusap. Matindi ang amok mong elemento ka. Anya, hindi niya pinakinggan ang iba pang sinasabi nito. Umusal na siya ng matinding Latin para higupin na ito ng boteng hawak niya. Unti-unti ay bigla itong naging usok na itim. Hindi! Sigaw nito nang mapagtanto na unti-unti na itong hinihigop ng bote. Hindi ka na makapanghiram pa ng gwapong mukha. Habang buhay ka nang nakasadlak sa boteng maging silbing kilungan mo. Hindi ka na rin maging banta sa amin ni Madonna o sa iba pang mga babaeng magustuhan mo sa pagdaan ng panahon. Litanya ni Rafi. Lumapit sa kanya si Madonna. Yumakap ang dalaga ng sobrang higpit. Nagpasalamat. Dahil sa kabila ng lahat ay pinaglaban at minahal ito ng isang katulad ni Rafi. Napakaswerte ko naman sa iyo. Halos nasa iyo na ang lahat. Parang hindi naman yata ako karapat dapat sa iyo, Rafi. Ayan ka na naman, mahal ko.
Tama na yung pagiging negatibo, pwede ba? Halika na. Matulog na tayo. Dahil bukas ay araw ng ating kasal. Wala na akong kawala sa'yo at wala ka na rin kawala sa akin. Magsasama tayo habang buhay, mahal ko. Uwi ka ni Rafi sabay yakap sa kanya ng buong higpit. Nabukasan ay tagumpay na nairaos ang kasal. Kahit si Lolo Liloy at Lola Susing lang ang tanging naging saksi sa kasal nilang iyon. Sa maikling sandali ng kanilang pagsasama ay nabuntis agad si Madonna. Sobrang tuwa ni Rafi. May bagong inspirasyon na ito sa pagtatrabaho. Madalas ay nakaw sandali lang ang ginawa nitong pagbisita sa kanyang asawang buntis. Hanggang sa maisilang ni Madonna ang sanggol. Kakaibang sanggol. Ang daming higawaga sa katauhan nito. Kapag gabi ay bigla na lang itong nawawala sa kuna. Gayong 1 buwan pa lang ito mula ng isilang ni Madonna. Hindi ako magkakamali. Sa kuna ko lang siya nilagay at kahit minsan ay hindi ko ginawang ilagay siya sa kama. Nakangwika niya sa sarili. Saktong napadalaw ang asawa ng gabing iyon. Mahal, pasensya ka na kung ngayon lang ako. Hindi man lang kita nasamahan sa ospital noong pinanganak ka. Ayos lang, mahal. Naintindihan ko ang trabaho mo. Pero ang anak natin. Anya na hindi natapos ang sasabihin. Tinignan niya ang anak kaya nilapitan ito ni Rafi. Umiyak ng sobrang lakas ang bata. Tila ba nasasaktan ito. Gayong mahimbing naman itong natutulog at si Rafi lang ang lumapit dito. Albino. Sambit ni Rafi. Oo, Rafi. Albino ang anak natin. Nakakaawa. Tiyak akong pagtawanan siya ng kapwa kabataan kapag lumaki na siya. Hindi sumagot si Rafi. Kahit umiiyak ang sanggol ay wala itong balak na buhatin ng bata. Mahal, kunin mo naman ang anak natin. Magpapalambing yan sa'yo. Wika ni Madonna. Umiling lamang ito. Pagkatapos ay biglang naisipan na kunin ang anting-anting at ipinasuot sa bata. Ngunit mas lalo lamang tumindi ang iyak nito. Nang tignan ni Rafi ang leeg nito kung saan nakasabit ang kanyang anting-anting, ay sobrang pula ng leeg nito. Tila ba ay napaso at nasaktan. Ano yan, Rafi? Naguguluhan ako sa iyo. Tanong ni Madonna. Engkanto ang anak mo, Madonna. Hindi siya galing sa sumilya ko, kundi sa engkantong si Alwin. Natulala si Madonna, kaya pala kakaiba ang kanyang anak. Huwag kang malungkot, mahal ko. Akuin ko pa rin anak ang sanggol, kahit hindi ko siya tunay na dugo. Alvin, iyan ang itatawag natin sa kanya. Naiyak na lang siyang muli. Kahit minsan ay hindi siya binigyan ng sakit ng loob ng asawa. Hindi man niya ito araw-araw nakasama, alam niya tiwala siya na sa bawat oras at bawat araw ng paglalakbay nito ay silang mag-ina ang laging nasa isipan nito. Kaya sobrang nagpasalamat siya sa Diyos. Maswerte pa rin siya sa kabila ng napakaraming pinagdaanan niya. Tunay nga na ang tunay na pag-ibig ay isang sakripisyo. Walang kondisyon at walang limitasyon. Wakas.